Yan po ang palatandaan, mga kapatid, sa commitment. Dahil maraming commitment, iba-iba. Ang commitment ng tao ay pera. Ang commitment ng tao ay kapangyarihan. Ang commitment ng tao ay mga bagay na nakikita. Tama ba? Subalit, ang tao, pagka pinagharian ng Diyos, ang Holy Spirit ay nasa tao. Ano man yan, anumang problema ang kakaharapin natin, gaano mang kainit yan, ano pa mang problema yan, dadali tayo at makikiisa tayo. Makikinig tayo ng salita ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nabubuhay sa atin. Amen. Subalit, ang identity na ang Diyos ay wala sa isang tao, hindi siya interesado sa Diyos. Yan bang palatandaan ko? Kaya pag mayroon akong kausap, ang kausap ko ay puro kayamanan ng mundo. Ang isasagot ko naman sa kanya ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi kami magkakasundo. Hindi kami nagkakasundo talaga yan. Kaya pagka hindi kami nagkasundo, tigil na. Dahil sayang. Subalit hindi ako titigil doon sa hindi pagkakasundo. Sabi ni Lord, anong gagawin nyo? Anong gagawin natin? Kung isang tao ay sarado, kandado, ano ang gagawin? Ano ang susi dyan? Tayong bukas, tayong mayroon. Anong gagawin natin? Bago natin mabigyan, anong gagawin? Sususihan natin. Paano susi? Kaya ba natin yun? Tayo ay titingala sa Diyos. Sapagkat kung wala ang Diyos, kahit ano pa yan, hindi kaya yan ang tao. Gusto natin, ayaw niya, wala mangyayari dyan. Kaya kung anong gusto kong mangyari sa isang tao, at nag-offer ako, ayaw niya, hindi na ako magpipilit niyan. Ang sasabihin ko, thank you. Ang sasabihin ko, okay na, pero doon ako nalapit sa may-ari ng buhay. Alam niyo sino may-ari ng buhay? Lord. Kasi gaano mang katigas yan, maraming paraan si Lord. Maraming. Yung hindi ko kaya, kaya ni Lord. Kaya, lalapit ako sa Diyos. Ipipray over ko siya. Hindi ko siya ipipray over na gano'n. Hindi. Kahit ako umalis na, titingin ako sa Diyos. Lord, patawarin mo po. Wrong action kapag yun. Kasi Lord, kung wala ka, hindi makikinig yan. Sarado yan. Dahil ang kalaban ng tao sino? Alam na natin yun. Evil spirit. Niwala kayo? Evil spirit. Kapag ang evil, lagi natin katabi, ito yung holy, ito yung evil. Inaanyayaan natin, papunta sa holy. Sabi ng evil, wala namang ginagawa dyan. Maiinip ka lang.
susunod nila ito. Kung ayaw ka magpahiya, susunod mo lang ito. Pagka gano'n ang masagot, hindi ko na inaasahan yan. Tiyak yun. Walang kasunod. Kaya po, wala na ako ibang gagawin. Hindi ko na uulitin yun. Pagdadasal ko na lang. Si Lord na ang bahala dyan. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. Totoo yan. May gagawin ng Diyos. 42. Yung partner niya hindi naniniwala. 42, 43. Yung isang partner niya naniwala. Thank you. Kaya, nung dumating yung problema, ang unang ginawa, dahil yung problema sakit eh. Kaya ba natin yon? Ang solusyon ng tao, una, may pera ka ba dyan? Wala kang pera, hindi ka magpapadoktor. Pagkatapos, may pera nga, anong gagawin? Kahit may pera. Pwede bang, kahit may pera ka, magdasal muna kayo bago pumunta sa doktor. Ipagdasal mo na yung doktor at saka yung mga gagawin ninyo para nang sa ganon umepekto ang mga plano ninyo. Ang sagot, ay nagdadasal naman kami. Nagdadasal naman. 43. Ganun ba? Sige, makasal kayo. Wala pa naman yung ano eh. Sa tingin ninyo, kung basta na lang tayo magdasal, na wala sa kalooban, nagdadasal yung puso, yung isip, magulo, dahil may sakit eh. Paano to? Saan ko dadalhin to? Kaninong doktor? Sinong espesyalista nito? Walang leading. Hindi siya may lead kung saan siya pupunta. Di ba? Kaya, ang kailangan ng tao ay sa Diyos muna. Magkaroon tayo ng commitment sa Diyos. Kahit ano pang problema dumating, sa Diyos muna tayo makinig. Sa Diyos muna tayo maniwala. Sa Diyos muna tayo magtiwala sa mga salita niya. Sapagkat ang salita ng Diyos ay dapat. Ang salita ng Diyos ay shaking. Ngayon, sabi ni Lord, anong problema nyo? Humingi kayo sa Ama sa pangalan ni Jesus. Nabasa nila, humingi sa Ama sa pangalan ni Jesus. Nagdasal nga. Yung isa, nagbabaka sakali. Yung isa, may duda. Yung may sakit, talagang naniniwala. Pero yung kasama niya, yung isa duda, yung isa baka sakali. Mayroon kayong darating. May darating ba? Wala. Kasi ang gusto ni Lord, saan man nagkakaisa, nagkakasundo sa paghingi sa Ama sa pangalan ni Jesus. Ibibigay. Ibibigay yan. Maniwala kayo. Kaya kung natatawag ako kung minsan, una-muna pinapaliwanag ko muna sa salita ng Diyos. Sasabihin ko muna sa kanila, papakilala ko ang Diyos. Naniniwala ba ako kayo na ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan? Sabi nila ko. Makikita mo naman ang mga mukha. Kung talagang oo, diba? Kapag naniwala kayo, sabi ko sa kanila, na walang duda,
walang pag-aalinlangan, tiyak yun matatanggap mo ang anumang hinihingi mo. Ikaw na may sakit, tiyak yun, gagaling ka. Amen. Gagaling si Sister Fiona. Sino pa may sakit dito? Gagaling si brother, yung father ni Sister Tiesa. Magaling ka na. Amen. Sister Bernie. Kung maniwala tayo na kaya abutin ni Lord ang kagalingan ni Sister Bernie, magaling na yun. Amen. Kasi faith ang kailangan ni Lord. Faith na hindi nagdududa, hindi nag-aalinlangan, buo. Buo. Sister maganda, magaling na yan, malakas na yan. Amen. Si Lord ang nagbibigay lakas, nagbibigay buhay. Siya ang nagpapagaling. Amen. Yung patay nga, binuhay niya eh. Yung salita ng Diyos noon, ngayon at sa darating, hindi naman nagbabago. Hindi lumilipas. Hindi kumukupas. Ito nga, ang sabi niya dito sa Roma 11:1. Sabi ni Pablo, mula kay Pablo, alipin ito ni Kristo. Ha? Huwag kayong mahiyang sa alipin. Ha? Payag pa kayong alipin tayo? Dapat maging alipin tayo. Ha? Ito, alipin ni Kristo Jesus. Tinawag upang maging apostol. Hiniran upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Yan ang unang dapat ginagawa natin. Yung salita ng Diyos, ipangaral. Sapagkat, hindi naman natin kaya yun. Hindi naman material things yun. Si Lord, hindi. Si Lord ay salita. Kayong lahat, tayong lahat, ay nasa salita ng Diyos tao. Naniniwala kayo? Amen. Sapagkat sabi ni Lord noong creation, lalangin natin ang tao, kawangis natin, at pagkatapos lumalang siya ng isang lalaki at babae at sinabi, magpakarami kayo. Punuin ninyo ang mundong ito ng sangkatauhan. Ha? Kaya ang lahat ng tao, anumang kulay yan, anumang religion yan, naniniwala pa tayo na nandiyan ang Diyos. Amen. Ang tao, basta't may hininga, nandiyan si Lord, wala. Si Lord nandiyan. Sapagkat ang hininga ng tao, Diyos ang nagbigay. Amen. Kaya lang tayo napuputol, nadi-disconnect, sapagkat tayo ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Tama ba? Sabi ni Lord, I am the way, the life, and the truth. No one can come to the Father except through you. Paano yan? Kapag hindi natin dinaanan, nilakaran ang salita ng Diyos, humiwalay tayo sa Kanya, putol ang relasyon natin sa Diyos. Kaya nga po, dapat natin binabasa ang salita ng Diyos. Sapagkat sabi sa Bible, ang Diyos ay salita sa John chapter 1 verse 1, at ang salita ay Diyos. Paano yan? Maraming napapahamak dahil sa kakulangan sa kaalaman sa Diyos. Maraming natatakot dahil sa kakulangan sa pananampalataya sa Diyos. Tama ba? Amen. Alam niyo po, noong ipinahayag yung pandemic, nakita ko maraming nataranta. Maraming taong nabaliw. Pagkatapos, andyan na yung Diablo,
nagsabantala, sinamantala, yung pagkalito ng mga tao, yung pagkatakot ng mga tao. Yan, nandiyan na yung mask, nandiyan na yung, ano ba to? Vaccine. Nandun lahat. Ngayon, yung mga magnanakaw, tuwang-tuwa sila. Ngayon, hanggang ngayon, makikita mo, pinag-uusapan yan ng mga magnanakaw at yung mga nag-claim doon sa mga ninakaw. Sabi ko, hanggang ngayon, nandiyan pa, nakapakinggan ko itong mga usapan ng mga magnanakaw eh. At saka yung mga nag-claim sa ninakaw. Niwala ka ba, Brother Elmer? Nagkagulo sila. Tapos, yung kapatid ko nga, kahit sa loob ng bahay, nakamask. Kami, na gustong pumunta sa kanya, pag hindi kayo nakamask, hindi kayo papapasukin. Sakit. Ganun ba? Okay lang. Kasi, yung anak niya doktor, siya ay nurse. Yung anak niya nga hindi nagmamask. Sabi ko, bakit hindi nagmamask? Yung anak mo, doktor naman yan. Ewan ko sa kanya. Kasi kako, alam mo, kapag hindi natin alam ang pangako ng Diyos, matatakot ka, malilito ka, manghihina ka, di ba? Sabi ni Lord, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Kung ako nasa sayo, sinong kalaban niyo? Sakit ba? Pandemic ba? Kung ano-anong karamdaman ba? Kamatayan ba? Iakin yan eh. Akong bahala dyan. Kung ako nasa sa inyo, protektado na kayo. Amen? Amen. Protektado ko kayo. Hindi kayo matatakot. Hindi kayo mapapagod. Hindi kayo mag-aalinlangan. Kung ako nasa sa inyo, sumunod kayo, maniwala kayo. Sinasabi niyo, ako nasa sa inyo. Pero bakit ganyan? Sa bunga nakikita. Tama ba? Ang puno nakikita sa bunga. Kung totoong tinanggap natin si Lord, wala tayong takot. Di ba? Yung mga tao noon, pumunta pa sa gitna ng alakdan. Kaya ang alakdan, makamandag yun. Pero sabi ni Lord, pumunta ka doon sa gitna. Pumunta siya. Ang tinina ang pinaniwala niya si Lord, hindi yung alakdan. Pagpunta niya, nakarating siya sa gitna. Yung alakdan, tahimik. Ano ibig sabihin na sa atin hanggang ngayon? Ang salita ng Diyos noon, ngayon at sa darating hindi nagbabago. Kung ang paniniwala natin, pananampalataya natin sa Diyos ay katulad ng unang mga tao, ano man ang nangyaring mga himala noon, nangyayari noon, mangyayari pa rin ngayon. Amen? Mga kapatid, mapalad tayo. Dahil nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Hindi man po pumasok kaagad sa puso natin, hindi man po kaagad umiipekto sa atin, at least nakapakinig tayo ng salita ng Diyos. At kung wala na tayong magawa, ang tao may mga pagsubok, kung wala nang magawa sa mga problema, kahit papano, naalaala nila yung napakinggan nilang salita ng Diyos dito. Tama ba? Pagka naalaala nila yun, ang gagawin nila, talagang mag-pray. Kakausapin siguro. Panginoon, ito po ang ginagawa ko. Lalo sa healing, papakilala ko muna kung sino ang Diyos. Kapag
pag nagtiwala sila, tiyak yun. Gagaling sila. Amen. Sapagkat yung mga tao noon, yung panahon, hanggang ngayon, hindi naman nagbabago. Ang nagbabago lang, yung tao, yung paniniwala. Oo, naniniwala kami, nagdadasal kami. Pero, makikita mo sa pamumuno. Tama na. Yun po, mga kapatid, ang ingatan natin. Dapat po, tingnan natin. Kapag sinabi ni Lord, okay ka na. Alisin mo yung takot. Alisin mo yung pag-aaral. Kung si Lord ang hinihingan natin. Sabi nga sa 1 Corinthians 6:13, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig. Upang paghahanda natin, katatagan sa pananalig, dapat maging matatag tayo. First Corinthians 16:13 yan. At sa verse 14, ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyong may pag-ibig. Kailangan natin may pag-ibig. Hindi yung galit. Dapat, pag nagbibigay tayo, lalo sa may problema, nandiyan yung pag-ibig. Anong ka nakapaloob sa pag-ibig? Pag-uunawa. Kahinunan. Pagpipigil sa sarili. Kabutihan, kabaitan. Pagpipigis. Tama ba? Yan ang kabuuan ng pag-ibig. Kasi kung galit, ay wala. Pag-ibig, ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo may pag-ibig. Para umiperte. Kailangan po sa salita ng Diyos tayo humawa, maniwala, at sumunod. Sapagkat iyan po ang pamana ng Diyos sa tao. Ayon sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. O, di ba? Tingnan mo itong si Pablo na apostol. Apostol ito ha. Sa Roma chapter 1 verse 1. Mabasahin natin ulit. Mula kay Pablo, alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Pero ano nangyari? Ito si Pablo ay may doubt. Kaya, sabi ni Lord, Pablo, apostol ka. Naniniwala ka ba sa akin? Sabi ni Pablo, naniniwala. Pero alam ni Lord, may duda siya. Walang naniniwala sa kanya. Ang sabi dito sa John chapter 6, verse 16, narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Mabigat ito. Sino ang makatatanggap nito? Sa verse 61, alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya,
Dahil ba rito'y tatalikdan na ninyo ako. Apostol ng Perla ni Jesus yun. Kaya po mga kapatid, kahit tayo ay mga lingkod na ni Kristo, sa totoo lang, mayroon pa rin tayo mga katulad nito ni Pablo. Nangawit ako. Alam ni Jesus yun eh. Wala naman tayong nailimit sa Kanya. Kung totoo ba o tapat ang mga sinasabi natin at ang paglilingkod natin, wala tayong ibang commitment. Ha? Ang number one commitment natin ay yung salita ng Diyos ay maipahayag sa mga tao sapagkat yan ang tinuutos ni Lord. Ipahayag ninyo ang salita ko bago ako dumating. Ito, darating si Lord. Darating, mga kapatid. Kaya kailangan po sa salita ng Diyos tayo umawa. Sabi ni Lord sa verse 62, gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinarunungan? Sabi ni Jesus, susunod pa kaya ang tao pag wala na yung boses niya? Sabi ni Lord, paano kung aalis na ako? Susunod pa kaya kayo? Hindi lang si Pedro. Tayong lahat, susunod pa kaya kung hindi na natin nakikita ang Diyos? Hindi natin kasi nakikita ang Diyos. Pero, tayo ay maswerte. Sapagkat naniniwala tayo kasama natin ang Diyos. Nasa gitna natin ang Diyos. Inoobserbahan ang bawat isa sa atin kung sino ang tapat at totoong naniniwala sa Kanya. Amen. Kaya sabi sa John 6:63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Diba? Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Kung wala ang salita ng Diyos sa atin, babaliwalain lang natin, pinakinggan lang natin, hindi naman natin sinusunod, baliwala yun. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang gumagabay sa atin. Sa bunga makikita ang puno. Kung ang Holy Spirit ay nasa atin, mga kapatid, magbabago ang buhay natin. Magiging mapagmahal tayo una sa Diyos at sa ating kapwa. Pagmamahal na marunong umunawa, marunong magpasensya, marunong tumulong kung kailangan tulungan, marunong dumamay sa kanyang kapwa. Amen. Yan po ang bunga ng Espiritu Santo. Pero sa Jesus, wala tayong may lilingin. Alam ni Jesus na may hindi naniniwala sa Kanya kaya tayo sa John 6:64. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Wala na nililingin. Idinugtong pa niya sa 65. Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin maliban loobin ito ng Ama. Sino yung Ama? Alam na natin kung sino na yung Ama. Kapatid, nanaginip, baka mapanaginipan mo ang Ama. Si Lord. Nanaginip ka? Sino ang Ama? Si Lord. Sino si Lord? Si Lord. Salita. Ay, salita. Very good. Salita, mga kapatid, ang Ama.
Hindi siya nakikita. Nilikha ang mundo sa pamamagitan ng salita. Sa Genesis chapter 1, verse 1, 2, 3, at sa mga susunod pa. Genesis. At sa John 1:1, ang Diyos ay salita. At ang salita ay Diyos. Ayun na. Nanirahan sa piling ng tao. O ano ibig sabihin nun? Nanirahan. Ibig sabihin na sa lahat ng tao. Kaya lang, kung muna sa lahat ng tao, kung putol, gagawa yun ng masama. Gagawa yun ng hindi tama. Ano? Ngayon, sabi na lang, may nagsabi, ang Diyos naman nasa lahat eh. Sabi ni Lord, nasa lahat. Nasa inyo lahat. Kaya kayo may hininga. Pero, disconnected kayo. Kung baga sa ilaw, naka-off kayo. Bakit? Ako ba ay masama? Ako ba ay nanloloko? Ako ba ay sinungaling? Tama ba, Brother Hermet? Yan ang sabi ni Lord. Kaya kung sinasabi natin ang Diyos ay nasa atin, huwag natin ipahiya ang Lord. Sabi ni Lord, kung kayo gagawa ng kabutihan, katotohanan at katapatan, you are glorifying. Diba? Ang napararangalan natin ay sino? Sino? At kung ano ba ang ginawa ninyo sa inyong kapwa, kanina natin ginawa. Malis tuloy si Brother Relly. Kaya dapat tayong lahat na nakakilala na sa Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. Masama man yan o ano, maputi, mahalin natin siya. Paano? Respetuhin natin siya. Ipanalangin natin siya na masumpungan din niya yung nasumpungan ninyo. Si Lord. Si Lord ay mabuti. Yan ang bunga ng may Lord. Si Lord ay matapat. Kung mangako, commitment natin kay Lord at sa ating kapwa ay kawalan. Tama ba? Yan. Ayan ang commitment na kailangan natin gamitin. Hindi basta commitment. Baka yung commitment natin, kung mababaw lang, baka committed ang utak natin. Hindi natin naiintindihan yun. Ang gusto ng Diyos ay tapat. Tandaan po natin, wala tayong may lilingin. Kaya kung medyo sa akin inaakala kong ako'y natimbuan, kinakausap ko si Lord. Lord, sorry po. Mahina ako doon sa bagay niyo. Pwede ba? Bigyan mo ko ng kalakasan, katatagan, katapangan. Kung wala ka, hindi ko kaya yun. Lalabanan ko yun. Giyera sa giyera. Pag giyera sa giyera, ano nangyayari? Patayin. Kung si Lord, kung pag-uunawa, pagtigiis, pag-ibig, ano mangyayari? Buhay. Di ba? Ang ganda ng salita ng Diyos. Kung patuloy nating babasahin ang kanyang pamanan ng salita ng Diyos.
Sabi sa verse 67 ng John 6, hinahanap ni Jesus yung kanyang alagad. Sa verse 67, tinanong ni Jesus yung kanyang alagad. Sabi niya, yung 12, ibig ba ninyong sa umalis? Dahil umalis na yung iba eh. Ibig pa ba ninyong umalis? Mayroon ding natitira eh. Kasi wala tayong may lilihim sa Diyos. Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Kayo, kung kilala nyo na ang Diyos, kilala nyo na ngayon ang salita ng Diyos. Narinig mo na. Aalis pa ba kayo? Aalis pa ba kayo, mga kapatid? Ito ang sagot ni Simon Pedro. Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. O kanino ba? Sa'yo. Sa'yo na lang, Panginoon. Diba? Yun yung may mga commitment sa Diyos. Diba? Yung may commitment sa Diyos, hindi na humihiwalay sa salita na Diyos. O tama ba, Brother Osmer? Ito na nagtutulong natin yun. O, pagkamit ka sa Diyos, hindi lang ikaw, lahat tayo, lahat ng mga naririto. Kaya, potential kayo upang gamitin ang Panginoon. Lahat tayong nandito na nakikinig ng salita ng Diyos. May pagkakataon, pag-asa na gamitin ni Lord sa pagpapahayag ng kanyang mga salita. Sapagkat ang kaligtasan ng tao ay hindi sa pera, hindi sa material things, hindi sa pagkain, kundi saan? Sa salita ng Diyos. Ang kalakasan ng tao saan? Sa gamot, sa doktor, saan? Sa Diyos. Kasi kahit na may gamot kayo, may pera kayo, nagkasakit kayo, kung wala ang Diyos, wala ang kapahintulutan ng Diyos, ang mga gamot na yan, hindi iipekto sa katawan niyo. Sapagkat ang katawan ng tao ay ano? Templo ng Diyos. Kaya ang iipekto dyan, lalo yung mga malala, salita ng Diyos ang kailangan. Yung brother-in-law ko, nananiwala sa Diyos, dinala siya sa ospital dahil gusto ng partner niya dalhin sa ospital. Gumastos siya ng 100,000 2 May si days. Rotor yata yung ano, Ano metro, yung parang yung matangkat. gastos na sila ng 200,000, Solis. magaling na. Ano, solis. Matangkat. Magaling na siya, lumabas na. Taba. Paglabas, narinig ko, may sakit ulit. Bakit may sakit ulit? Sabi ko sa kapatid ko, bakit may sakit ulit? Kaya kasi ang tigas ng ulo nito eh. Nung makausap ko yung asawa, kasi kako ang gamot dapat itinataas din ni Lord. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay ng kapangyarihan dyan sa gamot na yan para gumaling ka, para lumakas ka, bumalik ang dating kalusugan mo, sapagkat siyang may-ari ng buhay. Naniniwala ka ba? Sabi ko, oo. O yun, magaling ka na. Ubusin mo yung gamot mo na yan, itaas mo kay Lord, bago mo iniinom,
At pag naubos yan, magaling ka na. Yun po yan. Magaling na siya na. Ngayon, yung asawa, naniwala na. Dahil natapos na yung problema. Kasi siya nag-aalam. Kaya mga kapatid, paniwalaan po natin ang salita ng Diyos, makapangyarihan po yan. Isipin po natin, tayo nakakabit sa Diyos. Ang taong may hininga, konektado pa sa Diyos. Kaya lang na-disconnect dahil sa matigas ang dulo, kasalanan. Yan lang ang nag-disconnect sa tao. Kapag kalumapat tayo sa salita niya, putol. Tama ba? Doon mapuputol ang ating korupsyon. Pero, kahit putol, sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin. Walang katapusan ang pagtawag ni Lord na lumapit sa Kanya hanggat tayo ay nabubuhay sa Kanya. Lumapit kayo sa akin. Magsisi kayo. Talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan. Ano mang mga kasalanan yan? Gaano mang karamihan? Tumalikod lang kayo doon. Tumalikod kayo at pumunta sa akin. Gagawin niyo. Payag ba kayo? Talikdan natin ang lahat ng buhay natin. Kung anong mga mali, talikdan natin yun. Mayroon lang pong isang kasalanan na wala ng kapatawaran. Kasalanan sa Holy Spirit. Kapag ang Holy Spirit, ang salita ng Diyos, pinastos natin, minalik natin, binaboy natin, sabi ni Lord, wala nang kapatawaran. Kahit kayo uminig pa dito, kami nyo, mayroon diretso sa lake of fire. Marami kasi hindi naniniwala na may parusa ang Diyos, na mayroong lake of fire. Nasa Bible. Ano man ang nakasulat, mga kapatid, paniwalaan natin na totoo yan. Kaya po, tayong lahat ng mga nakakapakinig ng salita ng Diyos, napakalaki ang pag-asa natin. Hindi man natin kayang baguhin ang ating sarili, totoo yun. Sasabihin mo, magbabago natin. Ikaw? Ikaw magsasabi, magbabago ka, kaya mo? Hindi natin kaya mo. Sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin. Sabihin mo, yan ang gusto ni Lord. Pagkatapos natin humingi sa Kanya, baguhin mo po ako, Panginoon. Tulungan mo po ako makasunod sa iyong kalooban. For the glory of your name. Pagka ganyan ang hiningi natin, sabi ni Lord, ano ba ang hiningi mo sa akin? Sa Ama, sa pangalan ni Jesus, tiyak ibibigay. Tiyak ibibigay. Kaya po, lahat naman tayo nagkakasama. Bago tayo humingi, sabi ni Lord, linisin mo muna ang inyong kumbaga sa lalagyan ng tubig ang iyong banga bago lagyan ng tubig na inumin para hindi kayo malasong o masira ang inyong katawan. Anong ibig sabihin nito? Magsisi na kayo. Pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan. Ang ibig sabihin ng pagsisisi, tumatalikod tayo 100%. Tama ba? Sa mga maling
gawa natin. Yan lang po ang requirements ni Lord. Walang iba mga kapatid. Kaya bakit sabi ni Lord, napakaraming tao, kundi lang maliligtas. Bakit? Sapagkat konti lang ang naniniwala sa salita ng Diyos at konti lang nakarinig sila ng salita ng Diyos, pinakinggan lang. Sabi nga nila, nakikinig naman ako ng salita ng Diyos. Nagdadasal naman ako. Pero tingnan mo ang buhay. Ang ginagawa sa kanilang kapal. Mababasa naman natin yan. Tayong may mga ilaw na. Kayo ba may ilaw na? Tayong lahat? Lumiwanag na ba ang ilaw? Mababasa natin ang kausap natin eh. Kung sino yan. Kung tama yan, totoo yan ang sinasabi niyan. Tama yan ginagawa niyan. Mababasa natin yan. Tama ba, Brother Elmer? Mababasa mo yan. Kung yan ay totoo, tapat na nagsasalita at isinasagawa niya yung kanyang sinasalita. Kasi makikita ko sa bunga ang tunod. Kung si Kristo ay nasa puso natin, si Kristo ay pag-ibig. Si Kristo ay maunawain. Si Kristo ay mapagpatawan. Si Kristo ay, mabait. Si Kristo ay masunurin. Kanino? Sa Ama. Sino yung Ama? Sa salita. Diba? Ngayon, yan ang identity. Kung magiging masunurin tayo, asahan natin na ano man ang hingi natin sa Diyos, sa Ama, sa pangalan ni Jesus. Kagaling. Umulay sa Diyos. Yan lang ang, yan sabi ko sa mga kausap ko kung minsan, wala akong kayamanan. Silver and gold I have none. But in the name of Jesus, kung kayo ay maniniwala at pagtitiwala, alisin ang takot sa pangalan ni Jesus. Gagaling kayo. Diyan na? Kasi yung takot, Diyan na? naniniwala ka sa akin. Diyan na. Bakit Teka ka lang. natatakot? Ha? Sabi Parating ko pa sa lang. inyo, huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala. Paulit-ulit Parating ko pa lang lang. sinasabi sa inyo. Bakit Parating kayo na daw. natatakot? Tingnan mo. Sa takot ng tao, lalo, inatake. Ang mga awit na ako. Tigo. O diba? Bakit ka natigo? Sabi ko kasi sa'yo, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Relax ka lang. Akong bahala sa'yo. Di ba? Kailangan po natin isa po ngayon. Sapagkat sa totoo lang, isishare ko ng konti ang buhay ko. Kung wala ang Diyos, wala na ako. Sapagkat naniniwala ako na yung laso na ininom ko, hindi yan pinayagan ng Diyos. Tama ba? Ang ininom ko hindi lang konti. Kasi akala ko yung soft drinks ko, tinunggan ko. Kaya pala, nakita ko ito. Kaya naman, hindi ko hinihiwalay ang Bible, ang salita ng Diyos. Sapagkat nakita ko na kapag ginamit ka ng Diyos, nagpagamit tayo sa Diyos, ano man ang hingin natin sa Kanya, ibibigay. Amen. Ang magbabaralan yan, takot. Pag-aaral. Mga worries, alisin natin yun. Kaya sabi ko doon sa brother-in-law ko, alisin mo yung takot mo. Takot ka ba ba?
Sabihin ko, inalis ko na lahat ito. Mamatay, mabuhay. Ayaw ko nang matakot. Bakit? Sabi mo nga ika, kung ang Diyos ay tinanggap ko na, sino ba ang papatay sa akin? Diablo ba? Hindi ka kaya ng Diablo. Ang Diablo katabi mo. Binubulungan ka lang. Hindi ka naniwala sa bulong ng Diablo. Naniwala ka sa bulong ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kayo matakot. Huwag kayo mag-alala. Akong bahala sa iyo. Gagaling ka. Yun ang pinaniwalaan. Magaling na sinunod. Amen. Yan ang problema sa tao. Pag tinanong mo, maniniwala ka na. Nagkakasal naman. Pero ang tanong niya, pero bakit? Hindi ko natatanggap yung aking hinihingi. Sabi ko, bakit? Bakit hindi mo natanggap? Ikaw ba nung humingi? Totoo hiningi mo. Wala kang takot. Wala. Wala kang pag-alala. Wala. O ngayon, naniniwala ka ba na ibigay na sa'yo yan? Sabi niya, oo. Pero kung may pag-aalala ka, yun ang magbabaragyan. Binibigay na sa'yo, kaya lang, sabi niya, barado ka dahil nag-aalala ka. Kaya, sabi ni Lord, pag humingi ka, bibigyan ka, marunong kang maghintay. Marunong ka tayo maghintay. Dapat natin hintayin ang biyaya ng Diyos. Dahil, kung yung gusto natin ang masunod, dinidiktahan natin ng Diyos. Kung kailan niya ibigay ang kagalingan, maghintay ka. Humingi ka na, sabi ni Lord, ibibigay. Kaya lang, maghintay ka kung kailan ko gusto. Maghintay ka lang. Habang naghihintay ka, magpuri ka sa Diyos. Katulad ng ginagawa natin pagpupuri. Magpasalamat ka sa Diyos. Dahil ang hinahanap ng Diyos, hingi kayo ng hingi sa akin. Binigyan ko kayo. Isang beses lang kayo nagpasalamat. Pero ngayon, wala na. Wala nang kasunod. Ang hinihingi ng Diyos sa tao ay araw-araw, oras-oras, magpasalamat tayo na ang buhay natin ay patuloy na binibigay ng Diyos. Magpasalamatan natin yung buhay. Yung tayo ay walang sakit dahil protektado tayo. Pasalamatan natin ng Diyos. Kaya sabi ng isa, pinagpasalamat naman ako kahapon, kanina. Ngayon, kung araw-araw naman ako magpasalamat, tao pa lang tayo. Yun ang sabi lagi sa akin. Sige, tao ka lang. Tao ka lang. Huwag ka magpasalamat. Magpasalamat ka kung kailan ka makakatanggap. Ngayon, ang Diyos naman, maghintay ka kung kailan ka bibigyan. Kung kailan malalaglag sa'yo yung hinihingi mo. Dahil kasi, hindi ka marunong sumunod sa sinasabi ng Diyos. Na tuwi-tuwi na magpasalamat kayo sapagkat kayo'y buhay pa. Ang buhay ninyo, walang ibang nagbigay kundi ako. Tama ba? Yun ang yung alam ng tao. Kaya sa tuwin, magpasalamat po tayo sapagkat hinahanap ng Diyos yan sa tao pasasalamat. Amen. Huwag natin hintayin na wala naman akong hinilay din mo. Kaya, pag may natanggap ako, magpasalamat. Pag wala natanggap, ano pasasalamat? Kain ka pala dito. Hindi nila alam, ang buhay nila ay patuloy na nabubuhay. May lakas, may sigla, at tumatawag pa na iyan ang dapat natin pasalamatan. Amen, mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus. Please. Mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon.
ang nabibigay na ating Lord, maraming salamat po. Kami naniniwala Justin, hawakan kasama mo. namin sa oras na ito. At salamat patuloy ka Mas magano? manatili po sa amin. At Pag kami natapos na ay siyang anuin mo to. ng Mas Panginoon, patuloy mo kami turuan, patuloy mo bigyan ang kalakasan ng mga katawan ng Espiritu Ama. Sa pangalan ni Natapos, Jesus, save mo, di ba? maraming salamat. Amen.